Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nalulugod at makakasama natin si Father Jopet ng Diocese po ng Lucena. Bumisita sa atin, makikimisa, kasama po ang kanyang mga pamilya. No? Tayo naman ngayon sa pag-uumpisa natin ng ating banal na misa, atin munang alalahanin ang ating mga kasalanang nagagawa sa araw-araw at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkopkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa.
Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo pong lahat. Sinabi ni Jesucristo, mangangilaw ng mundo, at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumiperaso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit, at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ng alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa pagninilay ko po sa ating mga pagbasa ngayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Koloso at sa ating ebanghelyo ngayon, ay naalaala ko ang pagpapaliwanag o definition ni Pope Benedict XVI tungkol sa pananampalataya. At ang sabi niya ay, faith is the human response of love to the God who first loves us. Ang pananampalataya ay tugon ng pag-ibig sa Diyos na unang umibig
sa atin. Mga kapatid, ang tema ng ating mga pagbasa simula pa noong linggo ay tungkol sa kababaang loob at kapakumbabaan. Sinabi niya na ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang sino mang nagpapakababa ay itataas. Dahil sa ating pagkaalipin sa kasalanan, mahirap ang kasabihang ito. Hirap nating tanggapin ang pagpapakumbaba. Dahil sa pagkapit natin sa kasalanan, hirap tayong isabuhay ito. At marahil, maiiugat natin ito sa kasalanan ni Eva at Adan nang kanin nila ang ipinagbabawal na bungang kahoy. Sinuway nila ang utos ng mahal na Diyos dahil sa panunokso ng demonyo sa kanila. Ang panunoksong ito ay sinabihan silang, magiging katulad kayo ng Diyos. Mapapantayan ninyo ang Diyos. At ang kasinungalingang ito ng demonyo ang nagbaluktot ng ating kaisipan na itakwil ang dakilang regalo ng Diyos sa atin na tayo ay nilikha niya na kanyang kawangis at sa halip ay gusto nating pantayan pa ang Diyos. Nabulag at hindi natin napagtanto ang kagandahang loob niya sa atin nang tayo ay likhain. He created us in His image and likeness. And after creating us together with the rest of creation, He said, and God saw what He created, and it was good. Likas tayong mabuti kung hindi sana tayo sumaway sa Diyos. Sa unang pagbasa naman ay binanggit ni San Pablo na ang paraan para makita natin ang Diyos ay tingnan natin ang ating Panginoong Hesukristo. The best way to see what God is like is to look or gaze at Jesus. Christ Jesus is the image of the invisible God. Ito rin ang sinabi ni San Juan 14:9. Ang sabi niya, ang sino mang nakakita sa akin ay nakita na rin ang Ama. When we look at Jesus, we see the full and most authentic revelation of what is God like. At ganito rin ang sinabi sa sulat sa mga taga-Pilipos. Ang ganda po nito dahil ito noong mga naunang Kristiyano ay isang awit na palagi ang inaawit nila sa kanilang pagtitipon. Katulad din ng unang pagbasang ating narinig. At ang ganda po nito, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ang Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At ito ang perpektong halimbawa, mga kapatid. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ganito tayo kamahal ng Diyos, dakila at makapangyarihan, pero nagpakumbaba, pinahirapan, inabuso at pinatay alang-alang sa pagmamahal sa atin. Ipinakalob sa atin ang regalo ng pagmamahal. Hindi naman tayo pinipilit ng Diyos na mahalin siya tulad ng ginawa niyang pagmamahal sa atin, pero lubos niyang kasiyahan ang mahalin natin siya. Uulitin ko po, lubos niyang kasiyahan ang mahalin natin siya. He is the prodigal father, overjoyed to welcome the children who come to Him. Imagine what
kind of God we have. At sa ating ebanghelyo ay inihahalin tulad niyang kanyang sarili bilang isang kasintahang lalaki, bridegroom, sa isang kasalan. At malimit itong mabanggit ni Jesus kahit nga sa kasalan sa Kana. No? Not only does He love us and call us home to be with Him in heaven, He actually means to unite us with Himself as the bridegroom does with a bride. Kaya nga sinabi ni Jesus, ang magkasintahing pinag-isa ng Diyos sa kasalan ay hindi na dalawa, kundi iisa. At yun ang kalooban ng Diyos, na makaisa tayo at tayo ay makaisa niya. Kung babasahin natin ang buong chapter 17 ni San Juan, ito ang kanyang isang mahabang panalangin. Nais niyang tayo at ang Diyos ay maging isa. So He is telling us here that God wants us to join us to Himself, to make us one with Him. Kung ganito tayo kamahal ng Diyos, tama ang sinabi ni Pope Benedict XVI tungkol sa pananampalataya. Faith is a human response of love to the God who first loves us. Ang pananampalataya ay ang tugon ng pag-ibig sa Diyos na unang umibig sa atin. Amen? Pagpalain tayo ng mahal na Diyos. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo sa amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ng simbahan at ang daigdig. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, upang maakay nawa ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ang mga mananampalataya sa dakong inilaan ng Diyos sa mga mabababang loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong sanlibutan, upang ang kapangyarihan ng Diyos na dinadakila ng mga mabababang loob ay kilalanin nawa ng mga tagapamuno rito, nang maakay nawa nila ang sangkatauhan sa pamayan ng puno ng kapayapaan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahabag-habag na kalagayan, lalo na yaong dumaranas ng lupit ng digmaan, ng pagkagutom at mga kalamidad, upang ang lihim ng Diyos na ipinahahayag niya sa mga nagpapakumbaba ang magbigay ng lakas sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, tinuruan mo ang iyong mga alagad kung paanong magpakumbaba at maging mapagbigay sa pamamagitan ng pagiging lingkod ng lahat sa pagbubuhis ng buhay mo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nawa, tularan namin ang iyong halimbawa at sa gayoy makibahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Namin sa iyong ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasambat ng
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawa magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, naming Santo Papa, ni Gilbert, naming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintampati kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-lisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na puon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Bukas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng Bigyan mo kami ngayon ng aming kakunin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulas sa tukso, panilya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus ang dahilan ng pagtitipon, kaming manlalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tanging nakikihandog para sa kapayapaan ng buong sanlibutan. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa'min, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alok ng pagkuntipan, inuming nagbibigay sa'min ng kalakasan. Purihin ka, Diyos Ama, lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Ama, mapanginoon. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa'min, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng pagkuntipan, inuming nagbibigay sa'min ng kalakasan. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang sa kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagaibitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitika ang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mahamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa pambansang Dambana ngayong darating na September 14 mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kaalinsabay po ito ng ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo't higit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre,
Makipag-ugnayan po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman pong magbahagi ng tulong at donasyon para sa gawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po ay magkaisa para sa gawaing ito. Ika-4, ngayong Sabado, ika-6 ng Setyembre ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal ni Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyahang magdala ng kandilang may pansalo. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abagay Noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.